Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Mm. Kung minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Opo. Which is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung Ang labo nun. May inuutos ako eh. Kaya lang, kailangan ko pa silang kumbinsihin. Tapos ang isasagot sa'yo, Sir, baka makowa tayo. Oh, anong ibig sabihin nun? Anong inuutos mo? Inang yan. Pinagnanakaw nyo kasi. Kaya na makokowa kayo eh. Di ba? O, buti sana kung sir, napakahirap ng pinagagawa nyo kasi aalma ang taong bayan yan, sir eh. Di ba kung mga ganun, bakit aalma yung taong bayan? O, syempre, alam naman natin, yung mga Pilipino ayaw sa change. Oo, that's human nature yan, na pagka mayroong pagbabago doon sa sistema naman na sanay na sila, ayaw nila nun kahit makakabuti sa kanila eh. Buti sana kung ganun, pero ang balik sa'yo, kowa, sir, baka makowa tayo. Ano yun? Hinihinga mo na naman ng pera. Parang PhilHealth lang yan. Pinalilipat mo na naman yung mga pera-pera sa inyo, kaya kowa yung dahilan sa'yo. Animal yan, no? yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Oo. Takinig, lokohan pa sila. Marami nagsasabi sa akin dyan, masyado raw ako mabait. Ay, nako, Bongbong Marcos. Puta, kung sino man magsabi sa'yo mabait ka, tangin na sintu-sintu yan. Bongbong, walang mabait. Walang mabait na sinungaling, Bongbong. Walang mabait na may pumasok na pulis sa KOJC na merong mga baril, kitang-kita naman, pero pinangangalandakan mo, walang baril. Walang mabait na may namatay sa KOJC tapos sasabihin mo walang human rights violation. Walang mabait na yung pulis merong warrant of arrest para sa ibang tao sa ibang address pero doon tumambay 16 na araw sa Kingdom of Jesus Christ. Walang ganong mabait, Bongbong. Kaya putang ina, wag mo kaming paandaran. Wala pong ganong tao na mabait. Walang mabait na tao. Walang mabait na tao na yung magaling na presidente ipadala mo sa ibang bansa para dun mabulok. Walang mabait na tao na traidor sa bayang Pilipinas na sarili mong lahi pinagkanuno mo sa ibang korte, sa ibang bansa, sa ibang lahi. Bongbong, ikaw namang katunying, putang inaasong-aso ka dito. Hay nako, ewan ko dito sa dalawang ulol na to, naglokohan pa. Pero sir, sinungaling ka. Wala kang wala sa itong scripted na kwentuhan yung dalawa. Kaya mas marami kaming napatunayan. Mas marami kaming narinig na kahindik-hindik. Oo, na kung saan ka man bumibili ng kapal ng mukha, sana naman ilagay mo sa comment section. Para naman at least meron kami idea, baka sakali makabili kami doon. Makapabili kami kahit tingi-tingi lang kasi mukhang wholesale ng kakapalan ng mukha ang nakuha mo. Mabait ka? Utangin lang yan. Wala kang kabait-bait, sir. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, mo, siguro, dapat nga talaga. So talagang bait na bait siya sa sarili niya, no? Kaya na baka bait-baitan ka masyado, mapunta ka sa langit-langitan, ha? Baka biglang dumating dyan si San Pedro, kunin ka na. Oo, delikado yan, ha? Masyado ka mabait, mas mabait ka pa sa Santo Papa. Oo, ibang klase. Maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon nakaraan. Pasensya na kayo uli, ano? Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Ganun to, balik sa trabaho. Tapos na yung eleksyon, balik sa trabaho. Wala kang trabaho.
Utay na concert lang kayo ng concert, party kayo ng party. Ano trabaho sinasabi mo? Yung mga vlogger mo nga, wala nang maisip kung ano i-content tungkol sa'yo. Putay si Claire Castro nga, kagat na lang ng kagat sa mga Duterte. Walang maibalitang ginagawa mo Tapos balik sa trabaho. Anong trabaho? Alang Joe naman Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Papasok na po kayo. Ngayon pa rin siya natuto after 3 years. Ang saklap! After 3 years, doon pa lang siya natuto. New lessons learned. Tangina. Sa second half, kumbaga sa basketball, papasok ko na sa second half. Binabanggit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad, especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan No? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos 20 na bigas. pesos. Okay, tatanungin ko po kayo, nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ho ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Yung patsi-patsi talaga. Kanina nga, nagpunta na sa nabotas. Yung mga tao, dahil lumabas doon sa listahan, meron daw doon. Balita ko, wala na yung bigas. O kahon lang yun nandoon, wala yung 20 pesos na bigas. Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022, nung 2023? Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Ito lang kasi, BBM, wala namang kasing humihiling niyan sa'yo Walang humiling sa'yo ng 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi ko alam kung bakit, kung saang lupalop ng utak mo yan na walang laman, kinuha yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ipinangako mo Mantakin mo, ipinangako mo sa tao, tas umaamin ka ngayon na 2022, 2023, hindi nyo alam kung paano gagawin. Ipinangako mo sa tao, pero hindi mo alam kung paano mo gagawin. Anong tawag dun, Bongbong? Ang tawag dun, sinungaling. Sinungaling, sir, ang tawag dun. Kasi ipinapangako mo yung isang bagay na hindi mo naman pala kayang gawin in the first place. Tapos ngayon, nagawa nyo na. Ang tanong, sustainable ba? Hindi. Bakit? Kasi nga, nagsasubsidize ang gobyerno. Ibig sabihin, nag-aabono tayo kada may 1 kilong bigas tayong ibinibenta sa tao. Pag nag-abono ka, anong mangyayari sa'yo? Di malulugi ka. Lugi na nga tayo. Kumukuha nga kayo sa PhilHealth ng pera dahil wala tayong pera, tapos palugi. Di ba? Pwede mo naman kasing sabihin na I am sorry, akala ko kaya ko. Kasi si Pangulong Duterte ganyan din Nangako siya na 6 months matatapos yung problema ng droga sa Pilipinas. Hindi niya natapos ng 6 months. Alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, hingi ako extension, hindi niya pa rin naubos. Anong sabi niya? Patawarin niyo ako, mga kababayan ko. I failed on my promise na linisin ang droga sa bayang Pilipinas. Madali lang naman kasi yun, sir. Madali lang naman yung kung magiging totoo ka lang sa sarili mo. Sabihin mo lang naman ng mga kababayan, I'm sorry, I parang over-promised itong 20 pesos na kilo ng bigas. It's not gonna happen. I'm sorry talaga. Rest assured, nagagawa ako ng paraan para mapababa natin yung presyo doon sa kaya nating bilhin. Hindi man 20 pesos, pero at least yung kaya nating bilhin. Dapat ganun, hindi yung putangin na niloloko mo yung tao Ito lang interview mo na to, niloloko mo yung tao, mabait ka. Hindi ka mabait. Ang dami mong ginawang kasalanan sa Pilipinas. Ang daming mga pagnanakaw sa PhilHealth. Kinuha niyo yung pera ng mga nasa PhilHealth, tapos sasabihin mo mabait ka? Apo. Kaya patayo namin ng irrigation. Ang dami naming dam na ginawa. Ano? Patayo ng irrigation? Ang dami yung dam na ginawa? Anong dam ang ginawa nyo? Yung kaliwa dam lang yung ginagawa yata ngayon. Tapos yung kaliwa dam na yan, kay Pangulong Duterte pa yan.
Ano sinasabi mo? Madami kang dam na ginawa. Katulad, asan yung mga dam na yan? Saan yung mga irrigation na ginawa nyo? Galing lang kami ng probinsya, yun ang problema ng mga magsasaka irigasyon. Wala daw maayos na irigasyon. Tapos sinasabi mo, marami kang irigasyon ngayon. Kung marami kang irigasyon, sana may binabalita kayo kung saan-saan yung mga irigasyon pinagagawa nyo, pati mga dam. Madaming dam, ha? Ay na, madaming dam, pero may shortage tayo sa tubig, ha? Bang klase talaga kasi nung iyan. Kasi yung problema puros tayo kalokohan Ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, Pinamigay ng makinarya. Pinamigay yung makinarya. ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Apo. Kaya sa production, Oo. Bakit hindi bumababa presyo ng bigas? Bakit nag-aangkat ka pa din? Yun na pala yung pinakamataas sa kasaysayan. Bakit ganun? Bakit tayo pa rin ang #1 rice importer sa buong mundo? Niloko mo kami, BBM Hindi naman totoo yung sinasabi mo dahan-dahan inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Apo. Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung Sinong gumagawa nun? Di ba partner ng asawa mo yung Michael Ma? Na sinasabi nila na smuggler daw? Di ba? Asa na yun? Nahuli na ba yun? Wala pa Loko mo talaga kami. Sige, diretso. importation yan, illegal and legal. Apo. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pangkontrol doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Apo. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Nag-raid kayo warehouse. May nakulong na hoarder. May nakulong na may-ari. May smuggler na kayo napakulong. Meron na. Di ba, yung 2023, yun ang pinangako mo sa taong bayan bilang na ang mga araw nyo. Sabi mo, di ba? Putangin lang, ngayon wala pa kayo nahuhuli. Taki mo, nakakahuli kayo ng warehouse ng mga shabu. Wala yung may-ari, wala rin may-ari ng shabu. Nakakahuli kayo ng tonel-toneladang mga bigas. Wala yung may-ari nung bodega. Wala kayo nahuling smuggler. Diyan sa Alitagtag, yung nahuli na droga dyan, asa na yun? Hindi ba? Wala rin kayo nahuli na drug lord. Ang nahuli nyo, yung epektos lang. Sir, alam mo, wag mo kami, maaring maloko mo yung mga tangang loyalista. Pero kami, hindi mo kami maluloko, sir. Marami kaming, nakalista lahat ng kahayupan na pinagagawa niyo sa bayang Pilipinas. Ano kalokohan tong sinasabi mo? Itong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. Alam mo pala may napakulong ka na. Wala pa. Anong ginawa ni Pangulong Duterte dyan sa Bureau of Customs nung siyang nakaupo? Ang ginawa niya, yung mga smuggled na kotse, winasak niya. Di bali nang hindi tayo kumita, putangin yan, hindi naman talaga atin yan. Pasakitin natin yung puso ng mga nag-import niyan. Hindi ba, anong ginawa ninyo pag-upo ninyo? Tinanggal ninyo yun, yung pagsira sa mga luxury cars. Pag nakukuha dyan sa customs, hindi ba? Ano ngayon? Anak ng tinapay, kilala nyo yung mga yan. Kaya nga, tinanggal nyo yung ganung gawain yung pagsisira sa mga smuggled na sasakyan Tropa pitch nyo yan. Sabi nga, di ba, yung anak mo nga daw Tsaka yan yung sinasabi nga, yung Michael Mau hanggang ngayon, di pa lumalabas Diyos ko po. Di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala ganun. Kailan po itong mga nag-i-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo. Nung pag-upo ko. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan.
meron mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. Mm-mm. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa pong importante sa tao, kalusugan, di po ba? Mm. Meron naman ng kung anong nahihingi ang mga tao, pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ng pila. Yun ang problema. Hindi po ba ang haba ng pila? Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga programa ang gobyerno tungkol sa ganito. Number one po dyan, yung tungkol sa PhilHealth. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa papaksili na ospital? Malapit na tayo doon. Opo. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin yung mga pila. Puta ka na, doon ako natawa eh. Doon talaga ako natawa na malapit na daw tayo. Malapit na daw tayo mga bossing doon sa wala nang babayaran na hospital bills. Tangina mo, paano yan? Binawasan nyo nga. Binawasan nyo yung sa health, sa kalusugan eh. Kinukuha nyo nga yung pera ng PhilHealth eh. Paanong malapit na tayo diyan? Ganyan-ganyan din sinabi mo. Malapit na tayo sa 20 pesos ng kilo ng bigas eh. Pero hanggang ngayon wala pa. Merong nangyari pero artificial. Isang araw lang nawala na. Tapos ito sinasabi mo ganyan, BBM. Ano ka ba? Hindi naman kami tanga. Malapit na daw tayo dun. Sabi ko wala talaga to. Bulero talaga tong tao na to. Sagad sa kasinungalingan. Malapit na tayo sa walang babayaran. O baka malapit na tayo sa wala nang ospital na magkikater sa PhilHealth dahil sa laki ng utang nila. O baka mangyari yun. Diyos ko po, kawawa ang mga naguhulog. Mantakin mo, pera ng taong bayan. Hindi lang basta taong bayan, ang working class o class C, class CBA. Oo. Walang Diyo na yan. Kami naguhulog ng PhilHealth na yan. Tapos putang nakakangkongin nyo lang. O tapos sasabihin mo malapit na tayo doon. Gano'ng kalapit? Sinungaling ka talaga. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng taong nakahilera. Grabe, ano? Oo, dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth. Ay inaayos niya na mabuti yun. Pangalawa, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022 at mas malaki na ang ibinabayad. Pero bakit nyo kinuha yung pera ng PhilHealth? Yun ang tanong dun. Kayo talaga, oh. Sige, pakinggan pa natin yung mga pambobola nito. Mas marami ng serbisyo. Nandungkot nga ako, may nakita akong survey. Tungkol sa PhilHealth. Sabi niya, sana yung presidente, ang PhilHealth ay tugunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Hindi lang alam ng tao. Kaya sinabi mo. Ginagawa na namin yun. Pero patuloy, kung titignan talaga at pag-aralan. Mr. President, nasaan ho yung pagkukulang? Andyan na pala yung programa. Bakit hindi alam ng tao? Yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Yun, kasi wala eh. Wala talaga eh. Nandiyan na pala eh. Bakit hindi alam ng tao? Kasi wala. Siya lang nakakaalam na meron. Akala niya meron, pero wala talaga. Sabi ko nga sa iyo, di ba, pag tinanong mo to, maganda Pilipinas? Oo, maganda Pilipinas. Gutom ang mga tao? Hindi gutom mga... Yun sa KOJC, may baril? Walang baril. Walang human rights violation dun. Tayo to sa isip nito meron, pero wala talaga. Kaya naman, pinapanood to ng mga taga-ahensya ng gobyerno. Sinasabi nito ni Sir. Wala naman talagang ganun. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon, hindi alam ng tao yung ginagawa na. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na na pwede silang mag-claim ng ganon. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw dialysis. Sabi ko, ba di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis eh. Tama po. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin yung numero. Kung ano yung pondo ng PhilHealth para diyan, ano ba ang pwede nating ibigay? Sa cancer,
milyon-milyon na ang binibigay nating tulong. Yung mga Oh, bakit hindi binabalita ni Claire Castro yan? Ba't kailangan pa dito sa podcast ni Katon Ying? Tsaka bakit wala kayong table? Wala. Sana may presentation kayo para malaman natin talagang accurate yan. Totoo. Ang daling sabihin yan eh. Napakadaling sabihin. Ako nga kaya ko sabihin ngayon, nag-i-snow dito sa Pilipinas eh. At ang Pilipinas ang pinakamagandang bansa sa buong mundo. Ang dali-daling sabihin nun. Ang tanong, anong patunay natin tungkol doon? Diyan sa mga sinasabi mo, meron ba tayong prueba? Di ba? Baka mamaya, tanungin na naman kayo para kay si Garcia nung una. Ang galing-galing nung makina. Nung natapos na yung eleksyon, biglang meron palang downside. O hindi ba ganyan kayo eh? Kasi sino pa maniniwala sa iyo, Bongbong? Inuknukan ka na sinungaling. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at